Taurus, ito na yung mid-December reading mo. Ano yung mga dapat mong malaman, possibilities, yung mga messages, overall energies, at saka love. Thank you so much, Taurus, for dropping by. Sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, bago man dito or matagal na. Kung may travel ka, Taurus, baka hindi ka pa makapag-travel. Yun yung na-feel ko rito. Pwedeng may mga lakad na hindi pa matuloy. Hindi ka pa makaalis kung gusto mo umalis, no? Ewan ko, pero nung nakita ko to kanina pa, Taurus, ang na-feel ko, bale, ito yung mga overall energies mo. Sabi ko tuloy, ang na-feel ko rito is parang magiging better. Oo, parang everything will feel or will become better. Yun yung naramdaman ko nung nakita ko to. Kumbaga, kung merong pain, may discomfort, kung merong sadness man, siguro, ang ibig ko sabihin doon, parang unti-unti nang magta-transition from painful to mas okay na. Magsisimula ka mag-feel better eh. So, hindi ko alam pwedeng iba sa inyo, nagkaroon kayo ng disappointment recently, or breakup. Basta meron dito something kasi na parang nagbigay ng kalungkutan sa iyo or na heartbroken ka tungkol dito sa isang bagay nito. And then nafe-feel ko dito sa Three of Swords reversed mo is unti-unti ka nang mag-i-improve yung nararamdaman mo. Unti-unti nang maiibsan yan. Kasi yung Three of Swords naman reversed is an indication ng regeneration na rin, healing eh. Or acceptance, oo. By the way, ito palang card na to nangangahulugan din ng acceptance. So, gano'n man kasakit yung bagay na yun, ano man yung nangyari na yan, unti-unti mo na rin namang matatanggap yan. Or unti-unti na rin nagkakaroon ng healing. Okay? So, ito nga yung sinasabi ko, pwedeng particular pagdating sa traveling, specific kung meron ka mga pinaplano na pupuntahan, pagta-travel na gagawin itong mid-December, baka hindi pa matuloy yung traveling na yan. Okay, may nabalak mong umalis, mag-travel. Something also na related sa gusto mong ma-achieve. Meron something dito na goal or gusto mong ma-achieve, pwedeng hindi pa matupad sa ngayon. Hindi mo pa maisagawa or maisakatuparan. Yan. Specific din kung meron kang mga pinaplano. Specific ito sa growth, expansion eh. So, pagdating doon sa mga bagay na yun, pag-i-explore, pagta-travel, pwedeng hindi pa ito yung timing. Hindi mo pa ma-accomplish yan or maisakatuparan yan. So, nakakasense ako ng gipit when it comes to dito. So, dalawang card na to, gipit eh.
Gipit, parang kapit sa patalim yung dating sa akin. Yun yung nararamdaman ko eh. Hmm. Pero hindi lang naman ito always about pera. Si 5 of Coins, no? So, minsan, ito yung feeling mo na nagsasuffer ka mag-isa, Taurus. Pero minsan talaga, indication kasi ni 5 of Coins, minsan talaga yung ano ka eh, hindi lang nahihirapang mag-isa, para kang nangungulila, para kang hirap yan, minsan hirap sa pera. So, baka iba sa inyo. Baka ang iba sa inyo, ma-encounter ninyo yung medyo hirap kayo sa pera. Pero hindi naman sinabi kasing 0 na 0 to kasi ano, nakikita ko naman dito sa 4 points mo, may mga coins ka pa dyan. Kaya lang, alam mo yung talagang niyayakap mo lang itong kung anong meron ka. No? Kasi nga, iniisip mo, wala namang sobra-sobra. So, parang, kumbaga sinisecure mo to eh. Yan. Kung pera yan, ganun. Wow, ang ganda. Pagdating sa love, parang maganda. Kasi nakakita kong Lover's card. Tsaka ito, happy family. Ito, magandang bagay ito kapag gusto nyo mag-start ng family, mag-start ng relationship. Ito kasi, 10 of Coins, card ng pagpapamilya yan eh. So, pwedeng iba sa inyo, kung tumutugma sa inyo to, pwedeng ito na yung month wherein magsasama na kayo or magpapakasal na kayo or baka magkakaroon ng baby. Oo. Merong mga bagay dito tungkol sa pamana kasi 10 of Coins is about legacy. Taurus. Kung merong kung nakaka-relate ka man dun sa side na yun, something na ipapasa, ipapamana, ililipat. In something na pang matagalan, alam mo, if ever napapasok ka sa isang relationship, pang matagalan na talaga to, pang pamilya na to. Pang ano na to, sa tingin ko magiging stable to. Magiging stable yung relationship, mauuwi sa kasalan, mauuwi sa pagpapamilya. Yun yung nasisense ko. Oo. With the Lover's card, pwedeng ito ay isang major decision to make. Baka itong mid-December, merong mga ganyan sa inyo na merong importanteng decision na gagawin. Merong pag-walk away dito, itong dalawang to. Merong abandonment. Meron ditong iiwan or i-ghost. Pero yung traveling, iba yon yung binabanggit ko kanina. Ito iba eh. Hindi naman to pagta-travel eh, di ba? So, feeling ko lang, related sa relationship, sa love life na baka may ghosting, may pag-walk out, disconnection, pag-walk away. Whether ikaw yun o yung person mo. Wow, Justice card. Decision to make talaga to. Ayan eh. Importanteng decision to. Nagsama tong dalawang major cards, si Justice tsaka si Lovers. Pwedeng kasal para sa iba. O baka kasal sa West. Pero pwede rin namang sa church, depende. So, nasa-sense ko lang is meron ditong partnership, pagpasok sa commitment or serious love. Sabi ko nga, pwedeng mauuwi sa
pangmatagalan, mauuwi sa marriage. Sa tingin ko itong justice card, kung meron ka mang hinihintay na outcome or result, sa tingin ko, ito na yung outcome na hinihintay mo. Decision. Kung sa decision to, especially sa mga legal, pwedeng bababa na yung decision. At masasabi ko naman, dahil upright naman yung justice mo, sa tingin ko naman, hindi ka naman mukhang argabyado rito. Taurus. If ever. Hindi ka naman maargabyado with the justice card upright. Actually nga, makukuha mo pa nga kung ano yung nararapat para sa'yo. Sa tingin ko, magiging fair lang yung decision dito. Okay? And justice is good karma. Reaping what you've sown. So, kung ano yung itinanim mo, definitely, yun yung aanihin mo dito with the justice card. Ang justice card is pwedeng consequences ng mga decisions, actions natin. Pero dahil upright nga yan, sa isip-sip ko naman, feeling ko naman, hindi naman ito negative. Sabi ko nga, mukhang hindi ka naman argabyado. Tama lang yan para sa'yo. Kung ano man yung magiging resulta nito, consequence, karma, no, decision, outcome, mukhang tama lang yan para sa'yo. Yun lang yung nararapat para sa'yo. And justice is also about balance. So, kung meron mang mga bagay na hindi naging patas, this time around, itong mid-month ng December, mid-December, sa tingin ko, magiging patas na uli, babalik na sa balance. Mapapantay na uli . So, itong 5 of Swords, binanggit ko na, you could be walking away from something. It could be a situation. It could be a relationship. No? Take what resonates in general. Kumbaga, overall energy yung pinag-uusapan natin dito. Hahaluan ko na lang ng love life. Sa love life nga, yung sabi ko nga, may pag-walk out, pwedeng magkaroon ng disconnection, pag-aaway, ghosting. Meron ditong parang iiwanan sa ere or abandonahin. Okay? I also sense with the 10 of Coins is a happy, positive energy when it comes to family. Saka meron akong something na nafe-feel dito sa card na to na parang ang sarap or ang saya nung pagwe-welcome sa'yo. Oo. Parang pwedeng finding a new home or family. Ang ibig sabihin nun, hindi yung literal na pamilya. Pero pwede rin namang tungkol sa pamilya nyo. Pero ibig ko lang sabihin, halimbawa, nakahanap ka ng mga bagong friends mo na parang ang trato sa iyo, pamilya talaga. Na wini-welcome ka nila as family. Parang ganun. Or, basta this is a specific feeling . Sa kung ano mang setting yan, pwedeng sa workplace, na mafe-feel mo na, wow, parang at home talaga ako rito. Ang ganda ng welcome nila sa akin dito. Yun yung yun yung nafe-feel ko dyan. 3 of Swords is about healing, moving forward. So, pwedeng iba sa inyo, yan ay card ng closure, acceptance, healing, moving forward. Whether sa love life man yan or health. Nabanggit ko na nga yung 3 of Wands, yung may kinalaman sa pagta-travel, mga plans na siguro hindi pa ito yung tamang time para ma-achieve mo yung mga yan, may isa katubaran mo. With the 4 of Coins, sa tingin ko, pwede namang, yun nga yung sabi ko, parang kapit ka muna dito, parang wala kang choice . Hindi mo pa bibitiwan kung ano man itong bagay na ito. Okay? So, yung iba dito, pwedeng merong pagkakabati,
pagsasama, getting back together. Kasi kung nakita mo, parang nag-embrace silang dalawa. So, pwedeng iba dito may reconciliation, whether sa romantic yan or hindi. Ito naman, reversed mo, unexpected, judgment card reversed. Hindi pa nga ito yung big break mo na hinintay. Feeling ko lang, etong dalawa, parang magka-relate sila sa akin. Kasi kung nag-aantay ka ng promotion, expansion, growth, parang hindi pa ito yun eh. Base sa nararamdaman ko dito sa judgment card mo eh. Kumbaga, hindi pa ito yung tawag mo, hindi pa ito yung calling mo, Taurus. Pwedeng hindi pa time. Meron something dito ako na-feel sa judgment reverse na hindi pa oras. Okay? So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may Libra, specific si Justice Libra yan. Lovers is Gemini. Si Judgment, pwedeng si ano yan, si Scorpio. Pwede rin namang may ibang signs dito since may lumilitaw na mga pens. Baka may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, or other air signs. Okay, lumitaw na tong dalawa. Kunin na natin yan. Ito yung mga ibang paparating sa'yo. So, binanggit ko na nga yung love, commitment, partnership, kasalan, etc. Pagpapamilya, and lumitaw sa fan mo, romance, celebration, and party. O, ito parang mukhang celebration to. Sabi ko nga. O, baka iba sa inyo, reunions, welcome party, baby shower. Ano yun? Yung house blessing. O, parang may nasisense din kasi ako something related sa bahay eh. Parang house blessing eh. Or reunion, gathering eh. Ngayon, bag. Oh, something important pa parating sa'yo. Yung iba, pwedeng bagong trabaho. Pwedeng new company, new place, new house, new friends, new family. And merong increase yung iba sa inyo. May increase pagdating sa pera or sa sahod. Oh, security. An emotionally secure, loving family is important to you. Yung sinasabi ko, di ba, something about family. Something about feeling welcome and secured. So, hindi lang yun. So, meron talagang emotional security na paparating sa'yo ngayong mid-December. Yun lang yung nafe-feel ko, whether ito ay patungkol sa family mo or hindi. Sinabi ko nga, pwedeng job eh. Or it could be any place, situation na mafe-feel mo na belong ka doon, at home ka doon, they treat you as a family. No? Emotional security ang nafe-feel ko rito. Yun yung maaaring paparating sa'yo. Sa relationship man yan, sa job, sa family nyo man yan. Ano pa, ring, commitment, partnership, wedding, engagement. Maraming ibig sabihin ng ring. Ito ay promises. Anything na i-commit mo yung sarili mo. O pwedeng marriage talaga. Marriage will take place. Ano ba yung binanggit ko kanina rito? Diba, napakiramdaman ko na yan dito kanina pa eh. So, yung iba sa inyo, maaaring talagang marriage yan. Commitment, partnership. Kaya may major decision dyan. Ang marriage is major decision to make yan eh. Sabi ko nga, di ba, parang may kasal sa West kanina. Baka yung iba, particular sa West talaga. And eventually, sa simbahan din itutuloy, di ba? Ano pa? Career. Something related about career. Binanggit na yan. Yung binanggit ko sa'yo kanina, na finding a family. Finding a place or a job where you feel at home, or where you feel cared for, welcome, parang ano mo sila, hindi ibang tao. And may binanggit din kasi dito about important na mangyayari sa'yo, like a new job, promotion, or raise, di ba? So, punta na tayo sa no contact situation. Ano yung mga messages, iniisip, nararamdaman nitong person na to, yung mga unspoken words. No contact situation.
I hope that you can forgive me one day, sabi niya. Ni no contact situation person. Sana daw mapatawad. I couldn't let you get close to me. I bury myself in work to forget you. Ayun. That's why this person couldn't let you get close to me. May mga reason bakit hindi ka niya ma-allow na mapalapit ka ng sobra-sobra sa kanya. Ewan ko, parang nafe-feel ko nasasaktan siya or baka hindi pwede. I'm becoming a better person. Oh. So, parang kumbaga nagta-try hard itong person na to na mas maging better kumpara noon nung kayo siguro, nung kayo pa. I feel you leaving me behind. So yun, feeling niya, ikaw yun ang iwan. Or ikaw yung unang lumayo yung loob. Okay, so yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow, subscribe, leave a like, a heart, a comment, pa-share. Kung gusto niyo ng private reading ko, nilalagay ko naman lagi sa description kung sa YT kayo nanonood. Nandyan lang yung link papunta sa one and only Purple Teen official FB page, Meta Verified, may blue check. Pag walang blue check po yung Purple Teen, hindi po ako yun. Kayo po ang mag-PM sa akin doon kung magbubook kayo, mag-i-inquire ng private reading. Ingat sa mga fake na gumagaya sa page ko. Remember, hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako mauunang mag-message sa inyo. Godspeed, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.